Magandang gabi mga kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan sa ere, ang kalusugan at kapayapaan. Ang ating pong tema ngayon ay ang pagpapahinga, pagpapaluwag. Umpisahan na po natin. Inilalarawan ng reformador sa kalusugan na si Ginoong Ivan Smith ang masyadong magulo at masalimuot na paraan ng pamumuhay sa ngayon. Ganito ang kanyang paliwanag. Ang mga kilos, gawa at paraan ng paglilibang ng mga taong nag-aangking sibilisado ngayon ay taliwas ng masyado sa likas na kaayusan, sanhi ng mabibilis na takbo ng mga bagay sa kakakalan at sa lipo ng ating ginagalaw. Napipilitan tayong palaging magmadali at dumanas ng matinding tensyon. Ang gabi ay ginagawa na rin parang araw ng mga naghahanap ng aliw. Ang mga oras ng maliwanag na araw ay hindi na rin sapat para sa industriya. Kung kaya ang mga kawani ay pinagtatrabaho pa rin sa buong magdamag sa isang gabi. Sanhi ng pagpapalit-palit na oras ng trabaho sa araw at sa gabi, nagiging irregular na rin ang pabago-bago ang oras ng pagkain at pagtulog ng mga apektadong manggagawa. Maaring hindi kaagad na puna ang anumang masamang epekto sa katawan ng ganitong paraan ng pamumuhay. Ngunit ang panahon na lamang ang magsasabi na walang sino man ang maaaring sumalangsang sa batas ng kalikasan nang hindi niya ito pinagdudusahan. Ang araw ay ginawa para magtrabaho, ang gabi ay ginawa upang magpahinga. Maliwanag na sinasabi po rito, no? Na ang araw, yun ang paggawa. Pagdating ng gabi, pahinga na. Ang pagkapahinga at paglilibang sa sarili ay mapapanumbalik ng kalusugan kung maayos na isasagawa. Itinakda ng dakilang may akda ng kalikasan na ang paggawa ay dapat sundan lamang ng pahinga. Hinahangad niya na ang tao ay dapat magpahinga sa mga oras ng gabi pagkatapos na magtrabaho. Sa loob ng maraming oras sa araw, nilayon din niya na ang mga tao ay magpahinga sa ikapitong araw. Tinaguri ang Sabado sa Biblia. Matapos na magtrabaho ng buong 6 na araw ng sanlinggo, ganun pa man, walang puknat na sinasalangsang ng mga tao sa ngayon ang mga alituntuning ito na ibinigay ng dakilang Diyos dahil sa kanyang awa. Hindi yata naunawaan ng mga tao na ang bawat pagtaliwas na kusa sa mga kautusan ng Diyos ay may nakalaang kaparusahan. Ang pagtatrabaho ng labis ay isa sa mga direktang sanhi ng mga karamdaman katulad ng sakit sa puso, nerbiyos, migraine, ulcer, tensyon, panloob, internal tension, pagkasira ng utak, insomnia, at depression, at iba pa. Ang pagtulog ay ang pinakamahusay na paraan ng pahinga, ang pagkapanumbalik ng dating sigla. Ang taong nagnanasang magkaroon ng kalusugan ay dapat na natutulog ng sapat sa oras. Sa kabilang dako naman, ang nakakagawang pamamasyal sa may bahay sinihan, mga bahay sayawan, at iba pang lugar libangan at kaguluhan pagkatapos ng trabaho sa opisina o sa pabrika ay siya na yatang pinakamainam na paraan upang lalo pang parusahan ang pagod at said na katawan at isipan. Isa ito sa mga malungkot na sanhi ng maraming uri ng maraming sanhi ng sakit na katulad ng sobrang pagod at tensyon. Kahit na gumamit ng malalakas na gamot, chemical, kung hindi mo nababaguhin ng pasyente ang kanyang magulong pamumuhay. Ang pagtulog ay nagdudulot ng ibahayong pahinga sa ganitong mga pagkakataon. Una, kung ang tiyan ay halos wala ng laman, samantalang mayroon pang ginagawa ang tiyan, samantalang may pagkain pa itong tinutunaw, ito, kasama ng utak, ay kailangan munang magtrabaho. Kailangan pang gumamit ng lakas hanggang sa matapos na ang gawaing pagtunaw. Sa maktuwid, ang pagkain ng 10 oras na ng gabi ay masama. Kahit na nagpapahinga na ang katawan, ang utak at tiyan ay kailangang magtrabaho ng buong magdamag sa pagtunaw ng kinain. Kung kaya't ang pagtulog sa gabi ay abnormal at hindi malalim. Bunga pa rin ito, mahirap gumising ng maaga sa umaga. Ang pagtulog sa labas ng bahay, outdoors, ay may nakapagpapahinga kaysa sa pagtulog sa loob ng kwarto, indoors. Mas mahimbing at mas madaling makatulog sa gabi kung mag-ehersisyo ng bahagya sa hapon. Ang pahinga ay kailangan lalo na kung may dinaramdam,
Minsan, naranasan namin na pahinga lamang ang kailangang gamot upang pagalingin ang may karamdaman. May nakapagsabi na minsan na sa lahat ng mga hayop ang tao lamang ang sira ang tuktok sapagkat ito lamang ang nakakaisip na kumain kung may sakit. Kung may karamdaman ang tiyan at mga bahagi ng katawan na tumutulong sa pagtunaw ay hindi gaanong nakapagtatrabaho ng maayos. Dahil dito, napakaganda sana kung ang mga ito ay mabibigyan din ng pagkakataong makapagpahinga muna. Sa panahon ng karamdaman, kakaunti na lamang ang dapat na kinakain. Kung naramdaman mong ikaw ay pagod o kaya'y parang magkakasakit, humingi ka ng bakasyon sa trabaho, hindi ba? Gayon din naman ang iyong tiyan. Upang maglibang naman ang sarili, ang kailangan lamang ay ang tumungo ka sa labas ng syudad o sa mga parke kung saan malalapit kang muli sa kalikasan. Paunti na ng paunti ang ganitong patunguhan. Ang mga libangang inihahandog ng kalikasan ay hindi na kailanman maaaring mapantayan ng makabagong paraan ng libangan. Napakaganda ng iniakda ng libro nito na kapag daw kailangan ng mamahinga ay mamahinga na, lalo na sa gabi. At minsan sa hirap ng panahon, pinapalitan ng unti-unti ng tao ang pamamahinga. Sa halip ng mamahinga, nagpupunta pa sa bahay aliwan, sa diskuhan at kung saan. Kaya napakahirap ng ganon para gumaling. Kaya nga sana ay matuto tayo ng maayos na ang daming ang sinasabi ng libro na ito, na ang daming gumagaling kung pahinga ay maibibigay ng wasto sa katawan. Sana'y maayos natin ito, lalo pat hindi pa tayo lumalala ang ating mga sakit. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong kaibigan sa kalusugan na nagpapaalam muna sa inyo sandali. Maraming salamat po at patnubayan tayo ng poong may kapal. Maraming salamat po.